Ayan mga kapatid, welcome back po sa aking channel sa A. Amada Vlogs. Ayan, bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa aking page sa Boss A. Ayan, shoutout din po tayo dyan kay Team Pasay, kay Sir J. Madulora, kay Kuis Jaa. Siyempre, shoutout din natin yan kay Vincent Channel, kay Kuis TV, kay Israel Journey, Boss Kambal, kay Lintoy Marshall TV, sa lahat po ng mga vlogger mga kapatid, ay kay Boss Archie. Ayan, shoutout din po sa iyo kapatid. At puntahan natin, may nagpapa-review lang po sa ating Easy Ride na 150p. Puntahan natin yung unit na yan. So ito na nga mga kapatid, ang ating Easy Ride na 150p. So may nagre-request lang po dito na reviewin daw natin ang Easy Ride na 150p. So ito po ang kanyang park light mga kapatid, nasa taas. Pailawin natin para matry natin. Park light yan, pati ito ang kanyang headlight ay ito, yan, high at saka ang kanyang low. So pailawin din natin yan mga kapatid para makita po natin. So ayan po, naka-low po ngayon yan mga kapatid. Puro po LED yan, puro LED lights po ang ating unit na to. Maging sa kanyang mga signal lights mga kapatid ay LED din po, kabilaan po yan. At dito naman po sa kanyang ilalim, dito natin makikita ang kanyang horn, Yan. So kung magpapalit po tayo ng horn, is madali lang dahil bakit? Nandito lang po siya sa ilalim. Yan. At dito naman mga kapatid sa kanyang front fender, maganda at medyo malapad. So hindi talaga pasok doon ang talsik sa ilalim natin, at saka medyo mahaba rin dito sa likod ang kanyang fender. At kung titingnan naman po natin ang kanyang fork, is medyo mahaba rin mga kapatid. So parang same sila ng PCX talaga, So ang haba. At kung titingnan din po natin ang ating gulong, ito ay size 14 mga kapatid. Yan, 180 by 14. So malaki ang kanyang size ng kanyang max. Ayun, at dito naman po sa kabilang side mga kapatid, ayan, ito po ang kanyang rotor disc na medyo malapad, kakaiba siya kumpara dun sa iba nating mga disc plate. At saka sa kanyang caliper, ang kanyang caliper is parang pang Explorer din ang itsura, pero hindi pa natin masyadong alam kung ano ang kasukat niya rito na pwede nating pang palit, aftermarket. Ayun, at kung dito naman mga kapatid sa kanyang dashboard, yan, ito po ang indicator ng kanyang gasolina. Yan, kung halimbawa full bar is full tank, mayroon din po siyang indicator dito na nagbi-blink pag wala po tayong gasolina. At the same time, mayroon din po yung orasan at ang kanyang RPM, yan, kanyang reading at ang kanyang record nandito. So 1 kilometer na. At ito po ay mayroon ding voltmeter, yan, 12.3 volts, So kagandahan dito sa kanya. At mayroon din po siyang ilaw dito sa kanyang susian. Maliban dito sa kanyang handle switch na hindi kagaya siya nung 150 Fi na mayroon siyang ilaw pa rito. Ito kasi wala. Yan. So off na muna natin ito mga kapatid. At kung titingnan naman natin mga kapatid, ang kanyang battery is mas maliit, Mas maliit siya compare doon sa ating Easy Ride na 150N, 150Q, 150 na Fi, 150R2. So ang size niya po ay, mayroon tayong papakitang size din yan para sa ating battery. Ayan, MF12-7. Yan po ang kanyang size. So 7, pataas. Hindi po siya yung pahiga na 7. So ito po ay matangkad. So yun po. At andito ang kanyang mga component ng engine. So same sila ng carb ng Easy Ride the 150Q. So same din po sila ng engine ng 150Q. At ang kaibahan lang po nila is ang CDI nandito po sa ilalim. Hindi po kagaya ng 150Q na ang CDI is nandoon po sa may harapan, dito sa harap ng ating pinaka headlight sa likod. At ang kanyang spark plug po ay nandito rin. So same din po sila ng spark plug ng 150 Fi at ng 150Q, So ang sukat po niyan ay CPR8, yan. Yung mahaba na payat, yan, mahaba na payat. At ang kanya starter relay nandito rin po sa gilid, So same na same lang po yan sila ng components ng Easy Ride the 150Q. At ang kanyang speed sensor nandito sa likod, yan, gaya po nito.
So nandito po ang kanyang speed sensor. Hindi kagaya ng speed sensor ng 150Q na nandoon po sa harap. Yan, tsaka ng 150 Fi. Sa kanya po ay nasa likod. Ayun, kung dito naman mga kapatid sa kanyang likuran, ano, sukatin natin ang kanyang gulong. Ayan. Siya po ay may sukat na 120/70 by 14. Yan. So yun din po ang laki ng kanyang gulong sa likod. Nag 120 na siya, ano. At kung dito naman po sa kanyang caliper, so ang kasukat din po natin dito na brake pad is pang Rosenar FI. So sukat pa rin po, kagaya pa rin po ng ating mga Easy Ride na 150Q o 150 FI. Same pa rin po sila mga kapatid. At same size din po sila ng ating shock, rear shock absorber. Yan. Nagkaiba lang sila dito sa kanilang signal light, kasi ang signal light ng ating 150P ay nandito po nakalabas. Yan, hindi kagaya na ano natin na nandito sa kanyang taillight nakasama, ano, kasi itong mga taillight natin dito is ang park light at saka ang brake light. Hindi dito po nakasama yan. At dito naman po mga kapatid sa kanyang panggilid, ano, sa kanyang CVT. So same lang din po ito ng ating 150 Fi, 150Q, no? Same lang po sila ng panglaman loob, na ang sukat po ng ating belt ay 818 19.7 by 30. So yun pa rin po ang sukat yan. At ang ating flyball, ang sukat din po ng ating flyball is 14 grams. So sukat din po sa atin yan sa ibang brand, ADB, ECX, tsaka ang Click. Yan, sukat din po yan. At dito naman po sa ating torque ride, halimbawa kayo magpapalit din, sukat din po ang pang Click, pang NMAX sa ating clutch. Yan, sa ating clutch, clutch show mga kapatid, para medyo mas mahaba. Pero sa ngayon po ang nakakabit na po dito sa ating unit na to ay mahaba na po ang kanyang show. Pero nagpapalit pa rin po yung ating mga kapatid na iba, no, na mga riders, para mas maganda raw ang hatak. At nagpapalit pa rin po sila ng kanilang stock na center spring o sa clutch spring. Pinapalitan pa rin po nila ng medyo mas malambot para mas maganda ang hagod, ano, mas agresibo ang ating makina kung halimbawa na tayo ay tumatakbo. Yun. Pa rin po ito mga kapatid, gaya nga po sabi ko, same engine sila ng 150Q, 150 Fi. So same din po sila na mayroong oil filter, oil filter. So same pa rin po sila yan. So mayroon pa rin pong oil filter, no? So tingnan natin dito sa taas mga kapatid, andito po ang kanyang regulator. Nandito lang sa ilalim dito, no? Sa lagayan natin ng ating pinaka tawag dyan is carrier, rear carrier, sa ilalim yan. So apat lang po ang wire ng ating regulator. Ayan po ay may negative, positive at dalawang light coil. So charging nya, no? So yun po ang mag-charge ng ating battery, yung ating regulator. Ayun mga kapatid, at sa atin naman pong fuel tank capacity. Ayan, fuel tank capacity, ito po ay nagre-range lang ng, yung iba kasi nagsasabi na 6.6, iba naman 8.8. So yun po ang pinaka ano diyan, pinagtatalunan ng tank capacity, no. So nasa 8.8 po ang karga ng ating gas. So possible umabot ng 10. Yun po ang sinasabi ng ating ibang kapatid na ganung kalaki daw yung tangke ng ating Easy Ride na 150P. So hindi pa rin naman ako nakapag-drive na makagamit ng ganitong unit. So hindi ko pa masyado ma-indicate sa inyo yun talagang eksakto niya, no? Yun. Based mga kapatid doon sa mga nakagamit na nito, ano, ang nag-top speed sila nito is nasa 118 kph. Yun. Yun po ay tinanong ko yung taga Samar na ginagawa ko, kung familiar kayo doon sa Easy Ride na 150P na ginawa ko rito noon, na ganun po ang kanyang top speed. At sa kanyang per liter naman na nakukonsumo niya sa gasolina is umabot siya ng 38 km per liter. Pero sa ngayon daw medyo bumaba na yung kanyang consumption dahil medyo luma-luma na rin naman yung kanyang unit. So isang taon na mahigit, pero hindi naman ganun kalaki. Siguro nasa 34 na lang, ganun. Hindi na yung kagaya nung dati na sinasabi na 38 km per liter. So yun mga kapatid, counting specs lang ang ating naipaliwanag sa inyo, no? Hindi naman talaga full specs talaga yung naibigay natin.
Pero yun po ang gustong malaman ng ating kapatid siguro, kaya nagpa-review siya nito ng ating Easy Ride na 150p. So sa may mga katanungan mga kapatid, ako comment lang po kayo sa ating comment section at sumasagot din naman po ako doon. Basta alam ko lang po, sasagutin ko. Pero pag hindi, sasagutin ko pa rin. Yan. Ipapakita ko rin sa inyo mga kapatid kung paano siya babaklasin yung dito, ano, kasi kung halimbawa na kayo ay may 150p is malalaman nyo kung paano siya babaklasin. Pero sa next video na po natin yon, hindi po natin dito siya isasama. Sa next video natin papakita ko po kung alin po ang dapat ninyong unahin na pagbaklas para maging ganito yung ating Easy Ride na 150p. Yan, para maging maalwan po tayo sa pagbabaklas. Papakita ko po yon. So sa kayo mga kapatid, maraming salamat po doon po sa nag-request. Thank you sa iyo kapatid. Sana sa ulitin is marami pong ibang mga mag-request at matutunan po tayo sa ating mga ginagawang mga tutorial, ano? Yan. Ating Easy Ride na 150p. Yun, maraming salamat mga kapatid sa mga nagtapos po dito sa ating video na to, ano, na ginawa natin sa request po ni kapatid natin. Maraming salamat po. At ingat po tayong lahat mga kapatid. Magandang araw po.